Mga kapatid, tuloy-tuloy na tayo dito. Kinakabit na yung mga bagong suspension arm ng Suzuki Every Wagon. Alam nyo mga kapatid, sabi ko dun sa mga huling vlogs ko tungkol dito sa Suzuki Every Wagon, hindi safe. Kasi nga, biro mo, pinuputol-putol na to sa Japan, tapos bubuin dito, gagamitin natin, maraming nagagalit sa akin doon. Pero ito mga kapatid, pakita ko lang sa inyo, meron ka ba pampukpok dyan? Ito, tulad nito Itong welding lang nito oh. Ayan yung welding niya nakakabit yan. Bumper talaga Tignan nyo naman Ha? Mukhang hindi pa marunong yung nag-welding nito Baka dun. Ayun doon tanggal na nga dito Ayan Kaya itong mga gagawin po namin dito, lahat yan. Lahat ng mga nakikita nyong welding na yan, aayusin po natin. Para talagang itong Every Wagon na to ay maging safe sa paggamit po ng mga may-ari po nito. Huwag po kayo magagalit sa akin yung mga mayroong Every Wagon. Siguro, ang magiging trabaho na lang namin, yung mga shops na katulad namin, kapag bumili kayo ng mga ganitong mga sasakyan, hindi mo naman na makontrol talaga to, dadalhin nyo ngayon yan sa mga shops na pwede nilang ayusin yung mga conversions. Katulad nito, yung electric power steering nito, aayusin natin. Pati yan, yung mga nakikita nyo mga welding na yan, aayusin po natin yan. Pati itong mga wirings po na yan, aayusin din natin kasi dumating na yung ating electrician. Ito yung pinagputulan nitong mga transfer case na to. Ito kasi yung nagparami ng ikot ng manibela. Ito yung mga transfer case na to. Ito yung nagparami. Kaya, tanggal na po siya lahat. Papa-convert ko sana. Ano pong problema? Papa-convert ko. Yung nga sabi mo, Maraming ikot. Pakibilang nga po. Ayan. Tingnan mo na. Diyan muna tayo sa dulo. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas marami sa inyo. Yun, 5 kalahati lang yun mahabang ka nun Mga ano ko Puntahan ko na muna yung ginagawa dito. Si tatay. Tay, saan ka pa galing? Tagig. Ang lakas mo Malakas pa. Hindi, malakas ka dito kasi hapon na. Inasikaso ka pa namin. Di ba? Dito kasi usapan, dapat alas 8 na umaga Baka sakali lang. hindi bale, wala namang problema kasi magpapakabit ka ng busina. Mahina ba yung busina mo? Wala Parang ano lang. Ha? Parang ano lang. Ewan ko, parang daig pa yung titinda ng pandesal. So ano ngayon ang dala niyong busina? Ayan, nabili ko sa online. Sa online? Baka naman Hindi ko alam kung tumutunog yan. Bumili sa online. Kaso nasa loob pa ng bumper. Nandito yung yung stock niya, nandito. Nako, ayan. So kakalasin yung bumper. O sige, bahala na po si Jaime sa inyo. Sige, salamat. Puntahan ko lang tong isang ginagawa dito. Itong Camry, magpapalit ako ng shock absorber. Ayan. Okay. Palit ako ng bagong shock absorber mga kapatid kasi itong Camry na to, maingay. Ito yung nabili ko na Camry. So, bago-bago pa yung shock absorber, itong KYB na to, pero hindi talaga maganda yung bagsak niya. Kaya ngayon, papalitan ko. Kaso ito, parang walang brand to Galing kay Nick and Freddy. Ano ba brand nito? Ha? Walang brand, ito lang. O di bale, itetest ko lang naman to, itatry ko. Dahil ito naman ay sarili kong sasakyan. Kung itong pinadala sa akin ni Nick and Freddy ay okay, sa susunod siguro, ganito ang o-orderin natin sa kanila. No brand Ano kaya ito? Pero ito mga kapatid kanina pong umaga, mayroong tumawag sa akin. Ang sabi niya may problema yung kanyang Toyota Fortuner 2018 model. Ang sabi niya sa akin, napakalakas daw humuni nung kanyang turbo. Humuhuni talaga, malakas na. Nababader na siya kapag siya ay nagmamaneho dahil habang pinipiga niya ang acceleration nung kanyang sasakyan, humuhuni ng malakas. Parang serena na ang huni ng kanyang turbo. So ang tanong ko sa kanya, bakit po nagkaganon? Yan ba ay pinalinis nyo? Pinabuksan nyo ba ang turbo na yan? Oo daw. Kasama daw doon sa PMS package nung kanyang pinuntahang shop ay lilinisin din yung turbocharger. Yan po ang madalas kong sinasabi sa inyo. Dito po sa Autorans, hindi po tayo naglilinis ng turbo.
Gagawin lamang po natin na linisin ng turbo kapag talagang alam natin na iyon ang may problema. Halimbawa, kadalasan po kasi na nagiging issue sa turbo ay kapag nagkaroon ng low power. Pero yung low power ng inyong mga sasakyan, mga CRDI ng mga sasakyan, mga diesel engine, marami pong pwedeng pagkunan ng problema. Pwedeng sa map sensor, pwedeng sa injectors, no? Marami. EGR, kapag barado ang EGR ng sobrang dumi, ay pwede po talagang magkaroon ng problema sa low power. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay yung turbocharger ang may problema. Kaya po, yung turbocharger, lilinisin lang yan kung talagang natapos nyo ng ayusin yung ibang mga problema, map sensor, MAP, MAF, injectors, SCB, cleaning ng EGR, cleaning ng manifold, o kaya naman butas yung mga hose, turbo hose, o kaya singaw ang inyong intercooler. So lahat po ng yan, kapag natapos mo nang gawin yan, saka mo lang pakikialaman ang turbo. Pero kung isasama nyo lang sa PMS package, yung paglilinis ng turbo, naku po, parang awa nyo na. Huwag kayong papayag doon sa shop na nag-o-offer niyan. Kasi yung turbocharger, kapag pinakailaman mo na yan, binuksan mo pati yung sa compressor side, yung aluminum, kasi yung likod niyan ay cast iron, yun yung turbine side. Yun ang pwede mo lang galawin at buksan. Kaya lang minsan hindi na ibabalik din sa tamang posisyon pagka ibinabalik na at nagloloko na yung wastegate, pati yung vane type na wastegate niyan. Kaya lalong nagkakaroon ng problema. Pero kapag binuksan mo yung compressor side niyan, yung aluminum, no, at na-unbalance na or hindi mo na ibalik ng tama at sumipol na yan, tuloy-tuloy na ang problema ng inyong turbocharger. Hindi naman dapat pakialaman yan eh. Kasi ang low power naman, pwede nga mangyari doon sa ibang mga piyesang binanggit ko. Sa turbo, hindi nyo yan dapat pakialaman. Kung talagang yan lang ang may problema, saka mo lang yan gagalawin. Eh, alam nyo ba kung magkano ang turbocharger ng mga GD engine na yan, yung Toyota 2018 model? Pinakamura na po makukuha nyo diyan 30 to 35,000. Depende pa yan kung kakilala mo talaga yung supplier. Mga surplus pa po yan ha. Ngayon kapag wala kang makuhang maayos, tapos meron kang mapupuntahan ng mga mamahaling turbo, yan ay nagre-range na po ng mga 40 to 45,000. Yung mga Japan surplus na turbocharger nung mga GD engines po na yan. Tignan nyo ha, dahil lamang doon sa pakikialam, no, nalinisin yung turbo kasi ganito yan eh. Kapag may mga PMS package, change oil, check brakes, no, cleaning nung manifolds, cleaning nung kung ano-ano mga dapat linisin, tapos yung mga wheel bearing, lahat yan sinasama nila sa package, mahaba yan. Huwag kayong papayag na isama doon yung turbo cleaning, hindi naman kailangan pakialaman yun. Kaya lang kasi, nagdadagdag sila ng singil eh, kapag merong cleaning ng turbocharger, pwede magdagdag ng singil doon. Nakakadagdag yun sa kita. Pero hanggat maaari sana, huwag kayong papayag doon. Huwag na lang galawin yung turbo sa mga PMS na yan. Basta ang gagawin po dito, ang turbocharger, gagalawin lang yan kung talagang pinpointed na siya yung may problema. Pero kung wala siyang problema, kayo po na may mga sasakyan na nakaturbo, wag nyo po yung pagagalaw kahit pa sabihin nyo napakagaling ng mekaniko. Kasi kapag ibinalik na yan, yung cover ng pinaka-compressor at yan ay unbalanced na, hindi na po yan gagana ng 100% na maayos. At karamihan nga po dyan, sumisipol na. Kaso may mga mekaniko ganito eh. Hindi, malakas yan, kaya nga sumisipol, malakas yan eh. Yan ang palatandaan na malakas ang turbo mo, mali po yun. Pagka sumipol ang turbo nyo, ibig sabihin, may singaw na yun. Walang iniwan yan sa silbato. Takpan mo yung butas ng silbato na yon, di ba? Walang tutunog. Pero pagka inopen mo yung butas ng silbato, di ba? Ang lakas nun. Baswit ang tawag pa nga po dyan. So, wag nyong ipagagalaw ang inyong mga turbocharger. Last resort na po yun. Kung talagang siyang may problema, saka lang bubuksan yon. Pero kung wala siyang problema, don't touch. No? Masisira po ang inyong turbo. Tulad po nitong Mitsubishi Montero po na to. Pag binili mo ang sasakyan mo na nakaturbo, wala ka naman maririnig na sipol eh. Dito po ba may naririnig kayong sipol? Wala, di po ba? Pero kapag ka po, pinakailaman na nila yan, yung mga nagtuturbo cleaning, asahan nyo, sisipol na yan. O ibig sabihin nun, na-unbalance na po yung turbo. Ang pwede lang galawin itong side na to, pakita mo Glenn. Itong side lang na to, sa likod, ang pwedeng galawin.
Kasi ito yung turbine side. Pero ito, hindi dapat ginagalaw to. O, itong compressor. Kapag ginalaw na to, yan na, magsisimula na lahat ng problema niyan. Wala kang mabibiling sasakyan na kapag bago ay sumisipol. Diba? Kaya lang ang sinasabi ng ibang mga mekaniko, naku, sumisipol, malakas yan, malakas yan. Hindi po totoo yun. May problema na po yun, malapit na pong masira yun. Ay, mga kapatid, marami-raming problema tong Ford Explorer ba to? Oh. Hindi kasi nabubunot yung susi nito eh. Oh. Tapos, hilahin ko ayaw na mabunot. Teka muna. Paring Jun, ayaw mabunot ng susi. Oo. Ayaw mabunot ng susi. Pwede mo bang pakitanggal yung baterya? Isang terminal lang. Ayaw mabunot ng susi. Titignan ko. Kasi itong mga ito, may mga solenoid kasi yan doon sa susian eh. Na kapag nagloko yung solenoid na yon, hindi mo talaga mabubunot ang susi. Sige, pakitanggal nga isang terminal, paring Jun. Oo. Kasi pagka ganito sasakyan mo na tuwing bababa ka, hindi mo mabunot yung susi, magtatanggal ka dun sa terminal ng battery. Abay, talaga maiinis ka. No? Kailangan maayos natin yung solenoid na yon. Kung sira na yung solenoid na yon. Oh, bunot na! Yeah, balik mo na muna. Ayaw mabunot na susi. So mamaya na lang ulit natin isusi yan pag ibinaba ko na dyan sa kainta. CVT transmission ng Toyota Veloz. Tignan nyo naman ang itsura. Veloz bulok. Grabe, ito kasi pinanggagrab to. Kilala ko po yung may-ari nito, kapatid din namin. Kaya lang parang hindi siya nagpapalit ng CVT fluid. Oh, tignan nyo, kaya talagang masisira yung kanyang sasakyan. Grabe, tignan nyo yung tumutulo. Oh. Wala na talaga. Ang pyesa, gaano kabilis ang dating, pare? 1 week or 2 weeks, boss. 1 week, 2 weeks. Kumusta yung kadena nito? Okay naman? Okay naman yung kadena niyan, boss. Ito lang talaga, namulang yung mga langis. Namuhay mga langis. Yung clutch packs niya, yun yung hihintayin natin. Grabe. Kaya yung mga sasakyan nyo, mga kapatid, kung talagang pinangahanap buhay nyo, huwag kayong magtipid na i-change oil yan every 10,000 kilometers. Kung pinanggagrab, huwag nyo nang hintayin yung 30,000, 40,000. Hindi kayo kasama doon sa sinasabi ng maintenance booklet nyo, para lang yan doon sa normal na gamit. Pero kung yan ay pinanggagrab nyo, pinangtataksi nyo, pinangse-service nyo, hindi kayo kasama doon. Huwag po kayong maniniwala doon, hindi para sa inyo yon. Dahil pinambi-business nyo, araw-araw tumatakbo, nasisira talaga yung fluid na yan. Ganito ang mangyayari. Oh. No? Kaya sisirain talaga yung buong transmission nyo. Ito po yung, yung unit ng transmission ng Veloz na yon na inaayos. Maganda pa naman talaga yung unit. Kaya lang, dahil nga sa hindi talaga nagpapalit ng, ng CVT fluid, siguro yung may-ari nito, dahil tingnan nyo naman, putik na putik yon. Ayan, nawasak po talaga yung transmission. Kaya laging bilin po namin sa inyo. Kapag po kayo ay ginagamit nyo na pang business, pang pasada, pang grab, pang taxi, ang inyong mga sasakyan, hindi po kayo kasama doon sa 80,000 na transmission oil change, no? ATF oil change, hindi po kayo kasama. Every 10,000, palitan nyo po yan ng ATF or CVT fluid para mapangalagaan ang inyong mga automatic transmission. Ma'am, ba't kayo nakarating dito? Galing pa yata kayong Valenzuela. Opo. Kasi po, pinagawa po namin si Opo. Troy. Troy po pangalan nito. Opo, Troy. Si Troy Montero. Ano po pala? Showbiz. Showbiz po pala itong Montero nyo. Opo. So, si Sir, ano pong pangalan? Roger po. Roger. Opo. Kayo po? Rebecca po. Rebecca. So, ang palayaw nyo po ay baby. Opo. Oh, ito. Siya po, ano po palayaw? 10-4. Ha? Palagi po kasabay kasi dun sa Roger. Okay, Roger. 10-4, 10-4. Okay, mga kapatid, galing pa po sila ng Valenzuela. Metro Manila na po yun. Nung araw kasi Bulacan pa yun eh. Valenzuela pa. Tapos yung high ace po na yun. Batangas, pakita mo, Batangas. Ayan. Ito po, Angeles. Kila Mr. Bernardo.
Tapos ito, malayo-layo rin to. Yung Subaru na yon, taga rito lang po yung Subaru na yan, Forester. Pero yung nasa likod na yun, Batangas din po yun, kay Kuya Ditz. Talagang puro malalayong lugar po. Dinadayo Opo. po kayo. Opo, akala po nila napakagwapo ko sa personal. So yun po, mga kapatid, maraming salamat sa pagtangkilik nyo po sa mga vlogs po ni Autorans. Katulad po ni Ate Rebecca. Ilang taon na po ba kayo? Ako 63 na Ay, po. ate nga po. Oh. Ako 58. Pero hindi po halata, Hindi po, nagsasabi po ako na totoo para lang po kayong 62. Ayun pa, si Kuya Roger. Salamat po sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking channel. Tuloy nyo lang po ang panonood nyo po. Marami po tayong ipapaliwanag, marami tayong ibibigay ng mga diskarte para hindi po kayo lalong magastusan. Katulad nga po nung sinabi ko po tungkol sa turbocharger. Huwag nyo po ipagagalaw yan kung hindi naman talaga kinakailangan. Maraming salamat po. Magandang hapon po sa inyong lahat.